Yo guys, good evening sa yon. Ngayong gabi meron tayong i-review yung spring na ginagamit natin sa double bell na BSR10. So ito yung pinost ko na nagsi 600 FPS sa stock barrel, stock piston. Ang tanging in-upgrade lang natin sa kanya is steel sear tsaka half of rubber. So pakita ko sa inyo kung gaano kataas yung FPS niya bago natin disassemble. Kasi i-repaint ko na rin naman tong sniper ito, kaya okay lang na disassemble natin siya. Makikita nyo kahit ganun kataas ang FPS niya, napakalambot niya ikasa. So, 614 FPS. So, pakita ko sa inyo kung gaano siya kalambot. Kahit na sabihin mong ganun kataas yung FPS niya na dapat mas matigas siya ikasa, dito, konting hila lang, napaka-smooth niya. So, paulit, adjust natin ng konti. 616 FPS. Bilis natin mag-hapa. Isa pa. Six 20 FPS. Grabe ganun kataas yung FPS niya, pero makikita nyo naman, hindi siya ganun kahirap ikasa. Ano? Napakalambot niya. So ngayon, disassemble natin siya para makita yung spring na gamit natin. So 615 FPS. Ayan. Open na natin para makita niyo. Yung double bell na BSR10 ko, so personal na rifle ko to. Tanging pinalitan ko lang sa kanya is yung pinaka-sear niya, yung kadalasan na nasisira sa BSR10. So, ganito yung part na yun para may idea rin yung iba. Yan. So, ito yung stock sear ng double bell na BSR10. Yan yung kadalasan unang-unang nasisira, kaya nagkakaroon ng slumper issue sa ganitong unit. Yun yung una natin pinalitan, kasi pag hindi natin pinalitan yun, magkakaproblema tayo sa katagalan na ginagamit natin siya. Lalong-lalo na kung medyo matigas yung spring na ginagamit natin. So yun, doon na tayo sa spring na ginamit ko. Pakita ko sa inyo kaibahan. Yan. So ito lang siya. Yan. Makikita nyo, saktong-sakto lang siya sa spring, guys. Ito yung stock spring ng double bell na BSR10. Kita nyo yung kaibahan niya. Halos 2 inch yung diferensya niya. Itong ginagamit nating spring, mas maiksi, pero mas matigas, kaya mas mataas ang FPS. Then, at the same time, hindi siya ganun kahirap ikasa. Napakalambot niya, parang ganito lang yung gamit niya. Yan, tignan nyo mabuti. So, ito yung close-up picture para makita yung difference. So, nakikita nyo sa picture, mas makapal yung gamit nating spring. So, mas makapal yung size ng wire niya kumpara dito. At yung inner diameter niya is sakto-sakto lang talaga sa spring, guys. Hindi katulad dito. So, ito yung kaibahan ng inner diameter nila. So, sa stock na spring ng double bell BSR10, medyo maluwag pa siya, kumakalog pa. Pero dito, sa gamit nating spring, yung upgraded spring na sinasabi ko sa inyo, yung mas maliit pero mas mataas ang output ng FPS, is saktong-sakto lang siya. Yan, hindi nyo mabuti. Halos walang kalog, hindi nyo talaga maigagalaw yan. Pero, naipuputok niya ng ayos. Hindi katulad sa iba na pag sobrang sikip ng spring dito is nagkakaproblema sila sa pagsabit ng piston sa sear. So yun guys, nakita nyo naman yung kaibahan ng dalawang spring na to. So, ito yung stock spring ng BSR10 at ito naman yung upgraded spring na ginagamit natin. So, nakita nyo mas maiksi yan, pero mas mataas yung output ng FPS niya. So yun, install na natin siya. Then test pero ulit natin yung FPS. Tingnan natin kung may pagbabago. Yan sa mga gusto ng ganitong spring, pwede na kayo mag-order. Message lang kayo sa page anytime. So plug and play lang siya, wala na kayong kailangan baguhin pa.
pinaka marirecommend ko lang sa inyo is gumamit kayo ng maple leaf na half rubber, then steel sear para mas matibay. So yun lang, then itong spring na to, 600 FPS na yan, sigurado ako. Pag hindi umabot ng 600 FPS, balik mo sa akin. So yun lang, maraming salamat po. Install na natin to, then FPS check. So kanina, 620 FPS yung max niya. Check natin yun kung may nabago. Ito nyo, napakalambot igasan niya, no? .614 FPS. .614. So, adjust natin yung hot. 614.5. Yun. 615 FPS. So yun, nakita nyo naman kung gaano kataas yung FPS output niya. Doon lang yun sa ginagamit nating upgraded na spring. Sa mga gusto ng ganong spring or gusto nyo magpa-reserve, may parating tayo next week na siguro mga 10 piraso yung pinagawa natin. Message lang kayo sa page para ma-reserve natin. Then yun lang po. Maraming salamat.